إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه أجمعين أما بعد. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating tatalakayin sa gabing ito insyaallah subhanahu wa ta'ala ay ang kwento ni Propetang Adan alayhi salam at ng kanyang asawa. So yan insyaallah subhanahu wa ta'ala ang ating tatalakayin. Medyo na late na naman po tayo, no? Palagi tayong na-late sa ating oras, pasensya na. At meron pa tayong inasikaso. Inshallah. At kami po ay inyong samahan. Okay. Yan. So inshallah subhanahu wa ta'ala ang ating tatalakayin, no? Ika nga, ito ang kwento ni Propetang Adan alayhi salam at ng kanyang asawa. So yan inshallah, no? At naway itong kwento na ito ay maging aral, no? Maging aral sa atin inshallah. Una dito tayo mag-uumpisa, no? Patungkol kay Satanas. Dahil katotohanan si Satanas ay isa sa mga nagwaswas, no? Kay Propetang Adan alayhi salam at sa kanyang asawa upang kumain ng pinagbabawal na pagkain sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. So kapatid sa pananampalatayang Islam, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, ang sabi sa banal na Quran, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Katotohanan na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, katiyakan, binayaan namin kayo sa pamamagitan ng pagkalikha sa inyong ninuno o lahi mula sa inyong ama na ito nga ay si Adan alayhi salam. Si Propetang Adam alayhi salam na nagmula siya sa wala at pagkatapos ay hinugis nga, no? Hinugis kayo ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hinugis kayo, no? Hinugis kayo ang sabi ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala na nakakahigit kaysa sa maraming mga nilikha. Na nakakahigit kaysa sa maraming nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos, no, nilikha si Adan alayhi salam ay inutusan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang mga anghel. Inutusan ang mga anghel na magpatira pa sa kanya. Kanino? Kay Adam alayhi salam, bilang paggalang, hindi po bilang pagsamba, no? Subalit nagpatira pa ang mga anghel sa unang pagkalikha na ating nuno na si Adan alayhi salam, hindi bilang pagsamba, subalit ito nga ay bilang pagparangal sa kanya, sa kauna-unahang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao, no? At pagkatapos, no, pagpaparangal sa kanya, sa kakaibang katangian na sa makatwid. Ang sabi na sa makatwid ay nagpatira pa silang lahat
Maliban kay Iblis, subhanallah, no, maliban kay Iblis. Nakasama nila noon, kasama ng mga anghel, na siya ay hindi nagpatira pa kay Adam alayhi salam dahil sa panibugho, dahil sa garbo, dahil sa pride, dahil sa dahil sa pagmamataas sa kanyang sarili, no? At siya nga ay aba wastakbar, siya ay umayaw at siya nga ay naghambog o nagmataas sa kanyang sarili. Hindi siya sumama na magpatira pa. At tinanong siya, no? Tinanong siya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sisihin si Iblis sa hindi niya pagpapatira pa. Ano ang tanong sa kanya? O Iblis, ano ang pumigil sa iyo na magpatira pa noong inutusan ka ng Allah? Ang sabi ng Allah, noong inutusan kita, ang sabi sa wika ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sagot ni Iblis, ang sabi niya, dahil nakakahigit ang pagkalikha niya kaysa sa tao, kaysa kay Adan alayhi salam. Subhanallah. Ang sabi ni Satanas, dahil siya raw ay nilikha mula sa apoy. Samantalang si Adan alayhi salam ay nilikha mula sa alabok o mula sa lupa. So ito ang sinabi ng Iblis, la'natullahi alayh. La'natullahi alayh. Siya ay kinamuhian at tinakwil ni Allah subhanahu wa ta'ala, itong si Iblis o si Satanas. So yan, kapatid, sa pananampalatayang Islam, no? At pagkatapos, ang sinabi sa banal na Quran, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sakhirin. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Iblis, la'natullahi alayh, ang sabi sa kanya, so ngayon, bumaba ka na mula sa paraiso. Dahil ikaw ay hindi nararapat na magmataas dito, at lumabas ka mula sa hardin, sa paraiso, sa Jannah, dahil ikaw ay kabilang sa mga hinamak. Kabilang sa mga hinamak. Allahu Akbar. Kung titingnan po natin, kapatid, sa pananampalatayang Islam, isang pagpapatira pa lamang ang inayawan, isang sujud o isang pagpapatira pa lamang ang inayawan ni Iblis, at siya nga ay kinamuhian at tinakwil ni Allah. Sa mga kapatid na sumasampalataya dito sa reliyong Islam, ang tanong po sa ating sarili, kung ilan na ba ang pagpapatira pa na hindi natin nagawa. So ito ang palagi nating itanong sa ating sarili. Kung sa pang-araw-araw ba nating buhay, yung mga pagpapatira pa na inobliga sa atin ng Allah ay nagagawa natin, o mas inuuna natin ang makamundong bagay? Mas inuuna natin ang obliga na alam natin na hindi naman tayo tatanungin sa kabilang buhay. Kapatid, sa pananampalatayang Islam, unahin po natin ang pagpapatira pa sa Allah. Alam mo ba, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nung isang araw, tinanong siya ng isang sahaba radiyallahu anhu, ang sabi sa kanya, Ya Rasulullah, no, meron akong kagustuhan, meron akong haja, no, meron akong imumungkahi na gusto kong mangyari sa aking buhay, sa kabilang buhay. Ang sabi ng propeta, ano yun? Ang sabi niya, gusto ko na makasama ka sa kabilang buhay, sa loob ng paraiso. Ang sagot ng propeta sallallahu alaihi wasallam, fa'a'inni, tulungan mo ako sa pamamagitan mo, bikastratis sujud, sa pagparami ng pagpapatira pa sa Allah. Ibig sabihin, kapatid, sa pananampalatayang Islam, ganito kahalaga ang pagpapatira pa sa Allah. No, ganito kahalaga ang pagpapatira pa sa Allah, sa kautusan ni Allah. Alam mo ba si Satanas? Isang pagpapatira pa lang ang kanyang inayawan. At hindi pa para sa Allah, bagkus para kay Adan, bilang parangal. Dahil siya ang kauna-unahang nilikha sa mga tao. At pagkatapos, ang sabi sa banal na Quran, ang sabi niya, nung siya ay tinakwil ni Allah subhanahu wa ta'ala, ano ang kanyang sinagot?
Ang sagot ni Iblis alayhi salam, qala anzirni ila yawm yub'athun. Ang sinabi ni Iblis, la'natullahi alay, sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, noong nawalan na siya ng pag-asa mula sa Allah, no? Na siya ay kaawaan. Ang sabi niya, pahintulutan mo akong manatili hanggang sa araw ng kabilang buhay. Allahu Akbar, no? Hanggang sa araw ng kabilang buhay. Ibig sabihin, hanggang sa araw na bubuhay na muli ang mga tao. Qala innaka minal muntadhirin. At sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, nakatiyakan, ikaw ay kabilang sa aking itinakda na mananatiling buhay hanggang sa unang pag-ihip ng trumpeta, na sa araw na yaon ay mamamatay na ang lahat ng mga nilikha. So yan ang sinagot sa kanya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sinagot ni Iblis, na sinabi ni Iblis, ang sabi niya, isinusumpa ko sa iyo, O Allah, dahil sa pagligaw mo sa akin, ang sabi ni Iblis, gagawin ko ang lahat. No? I will do anything and I will do everything. Gagawin ko ang lahat ng makakayanan ko. Ito ang sinabi, binanggit ni Satanas, na gagawin ko ang lahat ng makakayanan ko upang iligaw ang lahi ni Adan, ang ninuno ni Adan, ang anak at apo ni Adan alayhi salam. Sila ay ililigaw ko sa matuwid na landas. At haharangan ko sila, haharangan ko ang Islam sa kanila. So yan, kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam. Allahu Akbar, no? Kapatid sa pananampalatayang Islam, ilan na lang sa mga kapatid nating sumasampalataya na iniwanan ang pagpapatira pa sa Allah, kahit alam nila na ito ay obligasyon ng bawat Muslim. So bilang isang kapatid na Muslim, kalimutan mo na ang lahat. Huwag mo nang gawin ang lahat. Pero ang pagpapatira pa sa Allah, mag-ingat ka. Dahil sa kabilang buhay na binanggit ng mahal na propeta, nawa ay sumakanya na ang kapayapaan. Nakatotohanan na ang unat-unang tatanungin sa kabilang buhay ang ating pagdarasal. Hindi tatanungin kung gaano ka kagwapo, o kung gaano ka kaputi, o kung gaano ka katangkad, o kung gaano kaganda ang maamo mong mukha, o kung gaano kahaba ang iyong kilay, o kaganda ang iyong pilik mata. Bagkus ang tatanungin kung ang pagdarasal na 5 beses sa iyong buhay ay iyong nagawa. So kapatid sa pananampalatayang Islam, at ang kasunod, pagkatapos, ang sabi, thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim. Ito ang gagawin ni Satanas. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Kapatid sa pananampalatayang Islam, at pagkatapos ang sabi ni Satanas, pupuntahan niya ang lahat ng mga tao. No? Pupuntahan niya ang lahat ng patutunguhan ng mga tao at haharangan ito. Allahu Akbar. At pagagandahin ni Satanas ang bawat kamalian na magagawa ng tao. No? At tutuksuhin ni Satanas ang bawat tao. At sila ay mahumaling sa makamundong bagay, at sila nga ay mawawala at maliligaw sa landas ni Allah. Subhanallah. At ang sabi pa ni Satanas, no, papagdududahin sila hinggil sa kabilang buhay, at hindi mo makikita, ang sabi sa banal na Quran, ang karamihan sa kanila natatanaw ng utang na loob sa iyong mga biyaya. So ibig sabihin pala, no, ito ang mga gawain ni Satanas. Minsan sa pagkaakala natin, halimbawa you achieve your goal. Na-achieve mo ang minimiti mo o ang pinapangarap mo. Halimbawa nung ikaw ay nag-aaral pa, pangarap mo na maging doktor o maging nurse o maging pulis o kahit naman o kahit anong mga degree na pinapangarap mo sa buhay.
Nung makuha mo sa pagkaakala mo na ito nga ay, alhamdulillah, sabi mo, ipinagkaloob na sa akin ni Allah ang matagal ko ng pangarap. Subalit kapatid kong sumasampalataya sa relihiyong Islam, palagi po nating bantayan na minsan ang makamundong bagay, ang mga na-achieve natin na pangarap natin sa buhay, minsan ito pa ang magiging dahilan o sanhi sa pag-iwan natin sa mga inobliga sa atin ng ating Panginoon. Hindi po ba tama o hindi? Tama po ba o mali? Tama po ba o hindi? Na minsan ang makamundong bagay, ang makamundong buhay, nagiging daan upang mailayo tayo sa pagsunod at pagpapatira pa sa Allah. Dahil palagi nating sinasabi, busy na eh. Kasi may trabaho ako ganitong oras, so hindi ako makakapagdasal. Subhanallah. Busy eh. Kasi yung trabaho ko, 24 hours. So hindi ako pwedeng pumunta doon, magagalit ang boss ko, hindi Muslim. So ito ang isa sa mga nagiging dahilan ng karamihan kapag sila ay tinanong mo kung bakit hindi na nila nauobliga ang inobliga sa kanila ng Allah, katulad na lang ng pagdarasal ng 5 beses. Ang kanilang isasagot, kapatid, sa pananampalatayang Islam, dahil nga sila ay naging busy. At yung iba, marami akong anak. Kapag hindi ako nagtrabaho, ano ang kakainin nila? So kapag nagdasal ako ng 5 beses, so makukulangan ng ang mga biyaya. Subhanallah. No? Kahit pagaano ang pursigido mo, no? Kahit pagaano kamahal mo ang pamilya mo. Kapatid sa pananampalatayang Islam, tandaan po ito. Tandaan po natin ito. Kahit pagaano nating kamahal ang ating mga pamilya, na tayo ay nagsusumikap para sa kanila, kung pagdating sa kabilang buhay sila ay mapapahamak dahil sa ating pagiging pabaya, na mas inuna natin ibigay sa kanila ang mundong ito o makamundong bagay kaysa sa kanilang akhirah, kaysa sa kabilang buhay. Mas inuna natin na ibigay sa kanila ang pag-aaral, no? Sa makamundong bagay. Hindi natin inuna sa kanila kung ano o ipakilala sa kanila ang Islam. Hindi natin inuna sa kanila na ipakilala ang Allah, na ipakilala ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, bagkus inuna natin na ipakilala sa kanila ang makamundong bagay. Ikaw anak, paglaki mo gusto ko maging doktor ka. Ikaw anak, paglaki mo gusto ko maging pulis ka. Oo, walang problema. Pero kapatid ko sa pananampalatayang Islam, hindi ka ba takot sa kabilang buhay na yung anak mo na naging kagalang-galang dito sa mundo, sa kabilang buhay mapaparusahan dahil sa pagiging pabaya mo? Hindi mo sinabi sa kanila na ang katotohanan sa kabilang buhay hindi pa parangalan kung anuman ang nakuha mo dito sa mundo, bagkus kung naging isa ka sa mga mananampalataya at sumusunod, sumasamba sa Panginoong Allah. So yan, kapatid ko sa pananampalatayang Islam. No? Siguro naintindihan naman po natin ang aking gustong imungkahi, no, sa lahat, na kahit ano ang dahilan natin, wag po nating iwanan ang pagdarasal. Kung tayo po ay naging busy sa buhay, isipin na lang natin, no, ang paghihirap dito sa mundo ay sadyang mahirap. Yung pipila ka lamang, no, kapag kumuha po tayo ng halimbawa pera, meron tayong bank account. So pipila ka dyan ng mga 1 oras o 2 oras hanggang 3 oras hanggang lampas pa dito. Ang kukunin mo mga 1,000 lang. So 1,000 lang, kapatid, sa pananampalatayang Islam, o kaya 10,000 or lampas doon. So ang tanong, no, sa ganitong paghihirap, 3 oras, 5 oras, hinihintay mo para lang makakuha ng kunting pera. Pero bakit hindi natin naisip sa kabilang buhay, dahil sa mundong ito, napabayaan mo ang pagdarasal ng 5 beses. Dahil sa mundong ito, napabayaan mo ang mga obligasyon na alam mo na tatanungin ka sa kabilang buhay ng Panginoon mo. Napabayaan mo ang lahat ng inobliga sa iyo ni Allah dahil lamang sa makamundong bagay na gusto mong makamtan dito sa mundo.
Ano na lang ang isasagot mo sa kabilang buhay sa oras na ikaw ay tatanungin ng Panginoong Allah na wala kang kakayahan na itago ang lahat ng iyong mga kamalian, na alam niya kung ano ang pinaggagawa mo sa bawat araw na pamumuhay o paninirahan mo dito sa mundo, na nilikha niya para sa iyo upang sambahin siya. Ang sabi sa banal na Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وَمَا خَلَقْتُ. Ang sabi ni Allah, hindi ko nilikha ang tao. No? Hindi ko nilikha ang mga engkanto at ang mga tao illa liya'budun, maliban sila ay sasamba at magpapatira pa sa akin. Kapatid sa pananampalatayang Islam, tingnan po natin sa kwentong ito. Si Satanas, itinakwil siya ni Allah dahil lamang sa isang pagpapatira pa na inayawan niya. So katanungan sa akin at sa iyo at sa mga kapatid nating makakapanood ng ating video insyaAllah, itanong po natin sa ating sarili dahil tayo ang masigit na nakakaalam sa bawat araw na ginagawa natin kung anuman. At ang Allah na ating Panginoon na siyang magpapasya sa kabilang buhay kung tayo nga ba ay kanyang mapapatawad o mapaparusahan. Ingatan po natin ang ating dangal. Ingatan po natin ang biyayang Islam. At ang sabi sa banal na Quran, قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. At sinabi ng Allah kay Iblis, la'natullahi alay, lumabas ka mula sa hardin na mayroong pagkapuot, at pinagtatabuyan siya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil walang pag-aalinlangan na pupunuin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang impernong apoy mula kay Satanas, mula sa angkan ni Satanas, mula kay Satanas, at sa mga taong sumusunod sa kanya. So, ibig sabihin, may mga tao na sumusunod kay Satanas. Sino po ba ito? So, yung mga tao, tinalikuran na nila ang Allah. Yung mga tao na mas inuna pa nila ang makamundong bagay. Yung mga tao na mas inuna pa nila ang pagnanasa na alam nila na pinagbabawal sa kanila ni Allah. Sa mga tao na mas inuna pa nila ang kaligtasan dito sa mundo kaysa kaligtasan nila sa kabilang buhay. Sa mga tao na mas inuna pa nila at pinahalagahan ang pagkagutom, pagkauhaw ng pamilya dito sa mundo kaysa sa pagkagutom at pagkauhaw sa kabilang buhay dahil sa kanilang kapabayaan. Kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag po tayo matulad ni Satanas na umayaw sa kautusan ni Allah. At ang kasunod ang sabi, so dito na tayo, yun ay isa sa mga kwento, patungkol kay Satanas. At pagkatapos, bakit nga na kwento o nabanggit natin sa kwentong ito? Dahil si Satanas ang naging dahilan kung bakit si Adan at si Eva ay nakalabas sa paraiso at nagkaroon ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Siguro wala namang fasting dyan, uminom lang ako ng coffee. Okay, so ipagpatuloy po natin. Ang sabi sa banal na Quran, وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Allahu Akbar. At sinabihan nga sila ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, O Adam alayhi salam, manirahan ka sa hardin. Manirahan ka sa hardin, ikaw at ang iyong asawa na si Hawa. Ikaw at ng iyong asawa na si Hawa o si Eva.
at kumain kayong dalawa mula sa anuman na inyong nais sa mga bungang kahoy na naririto. Ang sabi sa kanila, subalit, ang sabi sa banal na Quran, wala takraba hadhihi shajarata fatakuna min az-zalimin. At sinabihan sila, nag-alarma sa kanila ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, ang sabi sa kanila, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na iyon. Kung sakaling ito ay inyong gagawin, magiging o kayo ay mapapabilang sa mga taong masasama at lumabag sa batas ni Allah. Allahu Akbar. So yan lang po, no? Ang pinagbawal sa kanila, isang punong kahoy, hindi sila pwedeng kumain o pumitas ng kung anuman na bunga nito. Subalit kapatid ko minamahal, dahil nga sa pangako ni Satanas na kanyang ililigaw ang lahat, no? Nagsimula kay Adan alayhi salam. Okay. At sa kanyang mga ninuno at apo ay liligawin ni Satanas. Ang sabi sa banal na Quran, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ. At ito na nga ang waswas ni Satanas. Ito ang tukso ni Satanas kay Adan alayhi salam. No? Tinukso niya ang propeta at ng kanyang asawa sa anong pamamagitan? Sa pamamagitan ng pagkain mula sa punong yaon na ipinagbawal sa kanila ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So doon, nagsimula ang waswas o tukso ni Satanas. At pagkatapos ang sabi, ano ang waswas? No? Ang sabi sa kanila, na katotohanan, no, na ang magiging bunga ng paglabag na ito ay makikita nila ang kanilang aura, pribadong bahagi. At sinabi sa kanilang dalawa, bilang panlilinlang ni Satanas la'natullahi alay, katiyakan ipinagbawal lamang sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala na tagapaglikha ng lahat ang pagkain sa bunga ng punong ito upang kayo ay hindi maging anghel at upang kayo ay hindi mananatili magpasawalang hanggan sa loob ng paraiso. Allahu Akbar. So, kalain mo, no? Ito yung waswas, ito yung tukso ni Satanas. Ito yung tukso ni Satanas. Tinukso niya si Adan at ng kanyang asawa. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. At sumumpa nga si Satanas kina Adan at kina Eva o Hawa. No? Ang sabi niya sa ngalan ni Allah na siya, ang sabi niya na siya ay nagpapayo lamang sa kanila. Allahu Akbar. Ibig sabihin, sumumpa si Satanas na ako ay isa lamang sa tagapayo ninyo. Yan ang sinabi ni Satanas. Subhanallah. Inni lakuma laminan nasihin. Pagkatapos kapatid kong minamahal sa pananampalatayang Islam, na kung kaya naligaw at nalinlang nila, no, nalinlang sila ni Satanas. Ibig sabihin, ang ating ninuno na si Adan at ng kanyang asawa, sila ay nalinlang ni Satanas at sila ay kumain mula sa punong ipinagbabawal ang pagkain ng bunga nito. No? At mismo lapitan pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At noong sila nga ay nakakain, ay lumantad na ang kanilang mga pribadong bahagi at natanggal ang itinakip ng Allah subhanahu wa ta'ala dito na pantakip bago sila lumabag. No? At pagkatapos ay nagsimula nilang takpan ang kanilang mga pribadong bahagi. At tinawag sila ng kanilang Panginoon, hindi ba ang sabi ng Allah sa kanila na pinagbawalan ko kayo na kumain mula sa punong iyan at sinabi ko sa inyo, walang pag-aalinlangan na si Satanas ay malinaw ninyong kaaway. Subhanallah. So yan ang sinabi sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos,
قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. At sinabi ni Adan at Hawa, ni Eva, ang sabi nila, O aming Panginoong Allah na tagapaglikha, hinamak namin ang aming mga sarili sa pamamagitan ng pagkain, ng bunga, ng punong ipinagbabawal mo sa amin. No? At kung hindi mo kami patatawarin at kaawaan, ay mapapabilang kami sa mga talunan dito sa daigdig at ganun din sa kabilang buhay. Allahu Akbar. So kapatid sa pananampalatayang Islam, yan ang panalangin ni Adan at ni Hawa o ni Eva. At pagkatapos ang sabi sa Banal Quran, Qala bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. At sinabi ng Allah bilang pakikipag-usap kina Adan at Eva o Hawa at Iblis, bumaba kayo mula rito patungo sa kalupaan at upang kayo ay mag-away-away sa isa't isa. Akalain mo kapatid sa pananampalatayang Islam, no? Upang kayo ay mag-away-away sa isa't isa. Subhanallah. At doon sa kalupaan ay mayroon kayong magiging tirahan para sa inyo at doon kayo magpakaligaya hanggang sa matapos ang inyong pagkakatakda. Kapatid sa pananampalatayang Islam, at sinabi pa ng Allah kay Adam alayhi salam, qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Katulad ng sinabi natin kanina, no? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Adan at kay Eva at sa kanyang pamilya sa kalupaan, kayo ay mabubuhay na dito. Kayo ay mabubuhay na dito. At dito ninyo gugugulin ang inyong makamundong buhay. At sa kalupaan ding ito kayo ay mamamatay at ibabalik. At mula rito kayo ay bubuuhing o bubuhaying mag-uli ng inyong Panginoon at titipunin kayo sa araw ng muling pagkabuhay. So yan kapatid sa pananampalatayang Islam. Kapatid sa pananampalatayang Islam, ingatan po natin ang ating mga nagawang kabutihan. At iwasan po natin ang makagawa ng mga kasalanan. Okay, isa ito sa mga magiging basihan natin sa buhay. At ang kasunod sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang aya, magkatapos niyang banggitin ang kwento ni Adan, ano ang sabi? Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa dhalika khair dhalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. O mga angkan ni Adan, katiyakan lumikha kami para sa inyo ng kasuotan na inyong itatakip sa inyong mga aura, pantakip sa mga katawan, lalong-lalo na sa mga masisilang bahagi ng katawan, na ang kasuotang ito ay napakahalaga at magsisilbi rin ito bilang palamuti at nabibilang sa bahagi ng mga kabuuan ng inyong buhay. At kasiyahan at ang kasuotan ng pagkatakot sa Allah sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga ipinag-uutos at pag-iiwas ng mga ipinagbabawal ni Allah, ito ang tinatawag na kasuotan ng pagkatakot sa Allah. Ang sabi, ito ang nakakahigit na kasuotan sa lahat ng kasuotan. Ang damit ng ating mga kaluluwa, ang pagkatakot at pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapatid sa pananampalatayang Islam, at ano pa ang sinabi? Ya bani Adam, la yaftiyannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Pakinggan mong mabuti ang mensahe para sa akin at para sa iyo, kapatid kong minamahal. Ang sabi, o mga angkan ni Adan, huwag ninyong hayaan na malinlang kayo ni Satanas
Dahil katotohanan si Satanas ang lumilinlang o naging dahilan upang malinlang ang bawat tao. Huwag na huwag ninyong hayaan na kayo ay malinlang ni Satanas, na pinapaganda niya sa inyo ang mga kasalanan o kamalian na nagagawa ng bawat tao na katulad ng kanyang ginawa sa inyong magulang na sina Adam at Hawa o Eva. Adan alayhi salam, na sila ay inilabas niya mula sa paraiso dahil sa kanyang tukso na kalabas ng paraiso ang dalawang mag-asawa. Subhanallah. At dahil doon, inialis niya sa kanila ang kanilang mga damit na bilang pantakip ng Allah sa kanila upang lumantad ang kanilang aura. Katiyakan si Satanas ay nakita niya kayo, siya at ang kanyang pamilya at kalahi ni Satanas, samantalang kayo ay hindi ninyo sila nakikita, na kung kaya maging maingat kayo sa kanila. Dapat maging maingat tayo sa mga Satanas. Dahil sila ay hindi nakikita, sila ay tumuktukso lamang, no? So kapatid sa pananampalatayang Islam, at ang kahuli-hulihan na ating babanggitin, insyaallah subhanahu wa ta'ala, no? Ang dalawang aya na lang at insyaallah tayo ay magpapahinga na. Ang sabi sa mga Quran, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. At kapag nakagawa ang mga walang pananampalataya ng masasamang gawain, ay nangangatuwiran sila sa gawa nila nito, no? At ito raw ay namamana nila sa kanilang mga ninuno. Subhanallah, no? Subalit kapatid sa pananampalatayang Islam, na katunayan, no, sabihin mo sa kanila, o Muhammad, katiyakan ng Allah ay hindi naguutos sa kanya sa kanyang alipin ng mga masasamang gawain at mga kasalanan, no? At nagsabi ba kayo o kayong mga musyrikun, mga walang pananampalataya, ng mga bagay na hindi nyo alam bilang kasinungalingan at pag-aangkin laban sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sabi, قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. At sabihin mo sa kanila, na mga musyrikun, o Muhammad, ang sabihin mo, o Muhammad, sa mga musyrikun, na iniutos ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang pagiging makatarungan at inutusan kayo na maging dalisay ang inyong pagsamba sa Kanya sa anumang uri ng pagsamba, at lalong-lalo na sa mga masjid, at manalangin kayo sa Kanya bilang taimtim na pagsunod at pagsamba. Okay, kapatid sa pananampalatayang Islam, ano nga ba ang makukuha nating aral sa kwento nating nabanggit? Ang aral, unang-una na aral patungkol kay Satanas, no? So, nangako siya, no? Nangako siya na ang lahat ng daanan ng tao, no? Wa an yaminihim wa an syama'ilihim, ang sabi sa Banal Quran. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim, ang bawat daanan ng tao, pakanan o pakaliwa, no? Ang Satanas ay palaging nandyan, nahaharang sa iyo at ikaw ay tutuksuhin. So palagi tayong mag-ingat, no? At palagi nating sabihin o basahin ang kung ano man na maaari silang matakot o lalayo, katulad na lang ng pagbasa ng Ayatul Kursi, no? Yun, palagi nating basahin, at ang mga panalangin, no? At lahat, no? Yung magbasa tayo palagi ng Quran, at kung ano man na alam natin, no? Sa pamamaraan na naituro mismo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, gawin natin para si Satanas ay mapalayo sa ating mga sarili at ating mga katawan. So kapatid sa pananampalatayang Islam, yun ang unang aral patungkol kay Satanas. Kung ano ang nangyari kay Satanas, no? Nung inutusan ng Allah ang mga anghel, lahat ng mga anghel ay nagpatira pa kay Satanas, illa iblis aba wastakbar. Lahat sila ay nagpatira pa, liban na lang kay Iblis, hindi siya nagpatira pa. Siya ay sumalungat
sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala at siya ay naghambog o nagmataas, no? Yun, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ang ikadalawang aral, dahil kay Satanas, ang tao ay pwedeng maligaw. Kaya mag-ingat po tayo. Mag-ingat ng mag-ingat, no? Huwag nating hayaan na abutan tayo ng kamatayan na tayo ay nawala na sa Islam. Huwag nating hayaan na abutan tayo ng kamatayan na tayo ay gumagawa ng kasalanan, bagkus palagi nating isipin na si Satanas ay ating tunay na kalaban. Na kapag ikaw ay may naisip na masama o pagnanasang masama, pigilan mo ito at sabihin sa iyong sarili na ito ay tukso ni Satanas na kailangan kong labanan. At kailangan kong malabanan para sa ikakabuti sa akin sa mundong ito at lalong-lalo na sa kabilang buhay. So yan po ang maikling kwento natin pagpapakikilala kay Adan alayhi salam at sa kanyang asawa. Kwento kung paano nga ba sila nakalabas ng paraiso, no, sa kanilang kapanahunan dahil lang sa tukso ni Satanas, no? At sa kabilang buhay, no, magtatanong o hahanapin ng mga taong impyerno, binanggit sa Quran si Satanas. At ang sabi, lalabas si Satanas, no? At ang sasabihin niya sa mga taong makakapasok ng impyerno, la talumuni, huwag ninyo akong sisihin. Walumu anfusakum, bagkus sisihin ninyo ang inyong mga sarili. So kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung sa araw na ito o sa gabing ito, ikaw at ako ay dinadala na ng ating mga pagnanasa na alam natin na ikakasira ng paningin ng Allah sa atin bilang kanyang nilikha, dapat po iwasan na natin. Dapat po ayusin na natin ang buhay natin dahil hindi natin alam, baka bukas makalawa o mamayang gabi sa pagtulog natin hindi na tayo magising at sa paggising natin tayo ay nasa loob na ng libingan na alam natin na wala nang makakatulong. Bagkos kung meron tayong nagawang kabutihan. So ngayon pa lang, paghandaan po natin ang kamatayan. Nang sa ganon, kahit dumating ang panahon na tayo ay kukunin na o magbabalik na sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, ang masasabi natin na hindi ako naging pabaya sa mga inubliga sa akin ng Panginoong Allah, at ako ay naging isa sa mga dalisay ang puso at kaluluwa na ako ay sumunod at sumamba at sumampalataya sa nag-iisang Panginoon na tagapaglikha, at ito ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yan po kapatid sa pananampalatayang Islam, no? Maraming salamat sa panonood, lalong-lalo na ang aking mga beautiful sister, no? Mashallah. Katulad ni Len Ismula Wahidan, syukran sister sa panonood, at kay sister Tanisha, no, at kay brother Al-Mujahid, mashallah, syukran, at kay mashallah kay Ustad Abu Munzir Ikram, mashallah, no? Syukran, jazakallahu khairan, no? Sheikh, jazakallahu khairan. At mashallah, no, si Abu Al-Munzir Kiram. Syukran, jazakallahu khairan Syekh sa panonood, no. Medyo yung manonood sa atin, mashallah, no, kami po ay nagagalak at masaya na kahit makasilip lamang po kayo sa konting oras, kami po ay maligaya na makita ang mga masyayikh, no, na nanonood sa ating talakayan, alhamdulillah. At kay Sir Abu Shabur, syukran Udja, no, thank you for watching. At kay Arif Fazila, mashallah, no, Haji, no, Dato, mashallah, Arif, terima kasih, mashallah. At kay Sheikh Siddiq Halipa, mashallah, jazakallahu khairan, Al-Ustad Sheikh. At kay brother Review Chains Cancel, no, at kay mashallah sa aking classmate, no, nung ako ay nag-grade 0 pa sa paaralan, mashallah, no, sa madrasa, no, si El Guraba, mashallah brother, no, alhamdulillah, syukran. Hope to see you again, no, matagal-tagal na rin hindi tayo nagkita, no, last year ata. Okay, kay Julayha, no, sister Julayha, syukran. At kay brother, no, Sir Liang Zaki, no, at kay Dim Bars, syukran. At kay Faruk, no,
OLC, Zamboanga City. At kay Auntie, mashallah, syukran sa panood, Auntie. Hope to see you again, no? Long time no see na. So, inshallah, magkabisita ako sa inyo, inshallah. Bibigyan pa tayo ng buhay, inshallah. At si Brother Fakhruddin, mashallah. Syukran, Fakhruddin Ali Gadi, jazakallah khairan sa panonood, mashallah. I think you know how to understand Tagalog, no? Mashallah, syukran, no? Jazakallah khairan. At kay Sheikh, mashallah, Abdul Shabur Muhaymin Sakili, mashallah, nanonood ngayon ang butihing ustad, no? Mashallah, ang Sheikh, no? Na marami siyang lecture. So inaanyayahan po namin kayo na i-like po or i-share po ang kanyang mga talakayan po. Isang Sheikh Abdul Shabur Muhaymin Sakili po. Siya po ang anak ni Ustad Abdul Muhaymin Sakili, sa Zamboanga po. Mashallah. So syukran, jazakallahu khairan Sheikh. Okay, at kay Ummu Abdurrahman, sa aking sister, no? Syukran. At salam dua mo ko kay mother, no? At sa lahat, no? Kay Fatima Salwajan at sa inyong mga, ano yun? Ano yung tawag doon? Iras ba yun? Ano sa Tagalog yung iras? Nakalimutan ko. Ano yung tawag sa bayaw? Bayaw na lang. So, sa mga bayaw ni Jan, mashallah. Dahil marami kayong mga bayaw. Okay, at si GDH LCBRTE. So, syukran. Mahirap, hindi ko alam kung paano i-pronounce yung pangalan mo, no? Brother, no? Salamat sa panonood. At si Zamamuddin, syukran, brother, no? Sa panonood, o ustad sa panonood, syukran, jazakallahu khairan. At kay Yusuf Lee Karaig, no? Assalamualaikum ustad. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, at tayo ay natapos. So yan po, no? Alhamdulillah, at natapos ang ating talakayan. So maraming salamat po sa panonood. نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Brother Abdullah Malco, Korea, no? Amonkaya. Syukran, brother, sa panonood, no? I-review mo na lang po. Medyo natapos na tayo sa kwento, inshallah. At bukas pala, tayo ay, ang ating tatalakayin bukas pala, kung paano magdasal, no, ng Eid, no, inshallah subhanahu wa ta'ala, actual, inshallah subhanahu wa ta'ala, actual. So yun, at yung mga babasahin, no, at yung mga kung ano pa yung sunnah, inshallah subhanahu wa ta'ala, sa Eid. Okay, kung hindi sa Eid ang ating tatalakayin bukas, yung Zakatul Fitr, no, tausog Tagalog English ang ating gagamitin na lingwahe, inshallah. Tausog Tagalog English, inshallah, patungkol sa Zakatul Fitr, kasi mahalaga yun, no, inshallah subhanahu wa ta'ala. سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم إن كل ما جنينا من جهودكم نجم والدي يا خير عون كان لي عند المحن أنت يا من تملكين جنة تحت القدم كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن اجمعوا كل المعاني من عرب أو عجم لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا
So, huwag po kalimutan natin, no, na i-share ang ating mga talakayan, no. Inshallah. Yan ay isa sa malaking tulong ninyo po sa ating live, no. Inshallah, i-share lang po. Share and like and share lang po. Magiging tulong niyo po na malaki, inshallah. يا سحائب الرجاء يا طيور الحرم يا رعود الشتاء يا جميع الألم اشهدوا هذا المساء أنني قلت القسم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العليا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم Oh, brother, dyan pa kayo, no? Inshallah.